Ba't ka na naman nandito? Oh, bakit? Hindi ba tayo okay after ng lahat ng ginawa ko for you? Sinasabi mo? Diba? Inayos ko yung problema mo sa mga bullies mo. Kaya, I expected na hahayaan mo ako mag-hangout dito. Okay, Sophie. Na-appreciate ko yung ginawa mo kila Owen. Bilib na ako sa tapang mo eh. Pero Sophie, hindi naman pwedeng dito ka lagi mag-hangout sa dorm ko. Wala ka bang tinutuluyan? Homeless ka ba? Hindi ako homeless. May problema lang talaga ako sa kwarto ko. I already complained na sa building administrator, kaya lang kasi wala pang sumasagot eh. Kaya it left me with no choice. No choice. Kaya nag-trespassing ka na lang sa kwarto nung may kwarto. I was just desperate. I needed a place to stay, kaya nag-explore na lang ako ng iba pang options. Alam mo, hindi ko alam. Ang dami-daming groups dito sa dorm. Bakit sa akin yung napili mo? Paano pala kung masama akong lalaki? Kung rapist ako, tapos pinagsamantalahan kita. Do you think hindi ko kaya i-defend yung sarili ko? Plus, I'm a very good judge of character. Unang tingin ko pa lang sa'yo, alam ko na hindi ka makabasag pinggan. Ang dami mong alam. Gagawin ko na lang to para hindi mo na ako ginugulo. Marunong ka ba niyan? Oo naman. Wait, ba't ganyan? Alam niyo dito, lumalabas mo! Uy, nabili mo mga gamit ko! Sige lang. Sige lang. Naku. Yung anak ko parang magnificent. Ganon. Tama ba Lumabas ako? lang kami ni Mikoy, ma. Hindi mo ko lang verbalize pa yan. Kasi nakikita ko sa twinkle ng mga mata mo. Tatawa ka? Humanize na magkasama kayo ni Mikoy. Alam mo, ma, I think Mikoy is the corniest guy I know. Buong araw ko siya kasama and puro sandamakmak na corny pick-up lines. Hindi ko nga inakala na kaya ko pala maka-appreciate ng ganong klaseng humor. Alam mo kung anong tawag dyan? Pag-ibig. What matter is, ayan, masaya ka pagkasama siya. Hey, come on, look. Huwag ka tayong lumayo. How do you think na-survive ko ang papa mo for all these years? To think, hindi ako matiising tao. Pero nung nakilala ko siya, natuto akong magtiis ng todo. Madali ba para sa inyo nung nalaman niyo yung totoo tungkol kay Papa? Na hindi lang pala siya ordinaryong businessman. Patutulog na ako. Sure ka? Basta pa buhok mo. And so what? Baka sumakit ulo mo. Anong pinagsasabi mo? Alam mo, matulog ka na rin nga. Okay. Ay, bato. Teka, anong ginagawa mo? Matutulog. Hindi, just sleep here sa tabi ko. Tabi mo. Oo, bakit? May problema ba? Mamanyakin mo ba ako? Hindi, no. May jowa ba magseselos? Wala. Oh, wala naman pala eh. Sige na, dito ka na sa tabi ko para komportable kang matulog. Sige.
natin. Matulog ka na. Madali. Of course not. Anak, yung ganda kong to. Hello. Fresh. From Mabalacat, Pampanga. Tapos ang bagsak lang sa sindikato. Pero, anak, gusto ko tumakbo. Umabot sa point na yung gusto ko siyang kalimutan. Gusto kong buksan yung utak ko para tanggalin siya sa memory na meron siya. Mahal ko kasi. Hindi ko kayang iwan. Hindi ko kayang talikuran. At na-realize ko na ganun pala yung anak. Hahamakin mo lahat. Susuungin mo lahat para lang sa taong mahal mo. Kaya anak, kung talagang mahal ka ni Mikoy, tatanggapin ka niya kahit sino ka pa. Maging sino ka man. Okay? Sino yan? Yara Valtrovi, ang mismong anak ni Victor. From what it looks like, mukhang pipirmi na ang leader ng mga Moraviano sa bansa. And if my sources are correct, bumili na silang mansion sa Forbest. So all signs point that they will be staying here for good, and Victor will be directly running the operations. Talaga bang kailangan nating idamay ang anak niya? Victor and his Moraviano have declared war against us. At lubos na nilang napilay ng ating operasyon. It is time to hit them back hard. Kapag pinatay natin ang anak niya, it will send a clear and unmistakable message. Hindi welcome ang mga banyagang sindikato sa bansa natin. Pilipino lamang ang pwedeng manloko sa kapwang Pilipino.